Good day everyone, this is Donmar TV, giving you the most trending videos every day. Our topic for today is all about Salvador Panelo. Sinagot ang mga sinasabi ni Franklin Drilon tungkol po dito sa may corruption daw ang PhilHealth. So enjoy watching and comment down below for your opinion. Punta naman po natin itong, dalawang araw na itong headline Kahapon, headline na ito. Ngayon, headline pa rin. Ito namang binabanggit ni Frank Drilon. Tungkol naman sa PhilHealth. Sinasabi niya kahapon sa headline, parang sinasabi niya na may corruption na naman dyan sa PhilHealth. Bakit naman 8,150 ang babayaran ng PhilHealth sa bawat test ng isang pasyente? Anong overprice ito? Samantala daw yung Red Cross, parang 4,000 lang ang gastos. Dalit sabi, hindi natin tinatanggal kay Senador Drilon yung magbigay ka ng pahayag na you will raise an issue on the aspect of corruption. Maganda nga yun. Pero ang problema, hindi mo muna tinanong ang PhilHealth. Kung totoo na nagbayad na ba tayo ng 1,000 o 8,150? Kasi mga unang mong salita, para bagang, kaya nagbayad ng kanya kalaki. Tayo, unlike Drilon, tinawagan po natin si General Morales, yung head ng PhilHealth. Si Brigadier General Ricardo Morales. Tinanong natin sa kanya. Sabi po sa akin, unang-una, hindi naman po tayo nagbayad pa ng 8,150 kahit sa anong ospital. You see, hindi pa pala nagbabayad. Pangalawa, sabi niya, pag tayo po'y siningil ng ospital, ay hindi naman tayo basta magbabayad. Kasi, pag siningil tayo ng ospital, kasama lahat yung pasyente. Ang gasto sa doktor, gasto sa gamot, excuse me, gasto sa pag-stay niya sa ospital. Kasama na doon yung test. Iyan po ay sinusuri natin. Pag halimbawa nilagay nila 8,150 para sa test, abay tatanungin po natin ng ospital, bakit 8,150? Yan bang testing kit na ginamit mo? Donated ba yan? O binili mo? Saan tanong ko naman sa kanya, paano mo naman lamang kung donated yan o hindi? Paano kung binola ka? Ay, hindi po pwede, sabi niya. Kasi, pag sinabi niyang donated, walang problema. Di sabihin ko kagad, donated pala, bakit 8,950? Dapat walang bayad. Kung sabihin mo naman na binili, ay hihingihan kita ng mga resibo. Saan mo ba binili yan? Nasaan ba yung mga resibo, yung mga invoices mo dyan? Kailangan, you have to prove na dapat kitang bayaran. Sapagkat ang COA, napaka-stricto, hindi po pwede yung ganyan. Kaya sabi ko sa kanya, magbigay ka ng pahayag kasi. Sabi niya, na-interview na ako ng mga radyo na ko. Sabi ko, huwag kang umasa masyado sa interview. Kasi, yung interviews ko minsan, na out of context ka dyan. Kung minsan, baka hindi masyadong narinig yung sinabi mo, nababago yung report. Gumawa nga ako ng written statements. And he did. Pinadalan po tayo ng written statement ni General
Morales. Ito ang sabi niya. The figure 8,150 pesos per test was based on data collected before April 1, 2020, when there was very limited testing capacity in the country and only one facility, RITM, processing the collected specimen. It applied to test materials directly it applied to test material directly purchased by the hospital. In fact, sabi niya, the lowest figure published is 2,170 pesos for those utilizing donated testing kits. Madalit sabi, yung pong 8,150, yun daw, nung unang sigwada pa yon, nung wala pa masyadong mga limitado pa yung testing capacity natin. Katunayan nga daw, yung unang figure nila ay 2,170. At sinasabi niya, hanggang ngayon po, to date, no single COVID test has been paid by PhilHealth except those being performed by the Philippine Red Cross. Ang binabayaran lang natin, yung sa Philippine Red Cross na sila gumawa ng testing. At ang singil nila doon, mga 4,000 lang. Hindi yung 8,050. And as more COVID-19 related medicines and medical supplies become more available, the price of testing is going to decline. Sabi ni General Morales. And PhilHealth is constantly monitoring this trend and will soon release a new COVID-19 test rate by next week. Yun. Madalit sabi, yung pong nilikha ng mga payag ni Frank Trilon, lumikha na naman ng kagulumihanan yun dahil sabi niya, okay na naman, may corruption na naman. Bago kasi kayo maglalabas, kunin niyo muna. Tinawagan, kadali naman tawagan. Totoo ba yan? Ano ba yan? Bakit ganyan yan? O so kung napaliwanagan ka, hindi ka magsasalita ng ganon. Pero ang sinasabi natin, be sure you have your facts straight so that it will not create panic at impression na mali ang ginagawa ng isang ahensya ng gobyerno. Ano pa bang nakalagay? Meron nga palang binanggit po rito si General Morales. Ito sa kapakanan ng mga nakikinig natin. Due to global shortage of testing kits, dahil daw po sa kakulangan ng testing kits and limitation in local capacity for testing based on Department of Health Memorandum 0020-0180, only the following shall be granted free test. Ito lang po daw mga sumusunod ang bibigyan ng libre ng test. In other words, hindi ka magbabayad. Yun daw pong mga patients or health workers with severe critical symptoms relevant to history of travel contact. Yun din mga pasyente or health workers with mild symptoms, relevant history of travel contact and considered vulnerable. Patients or healthcare workers with mild symptoms, relevant history of travel and contact. Yung mga pasyente, healthcare with no symptoms but relevant history of travel contact. So madalit sabi, hindi basta wala ka namang sintomas, wala ka namang history may contact, tapos magpapalagay ka na, magpapa-COVID test ka. Bakit ka pa nagpa-COVID test? Wala ka naman palang dapat dahilan para, ba't nga naman babayaran? Hindi babayaran ng PhilHealth yun. Kailangan merong basis. Symptomatic. Makikita. Meron kang mga sintomas na taas lagnat mo, meron kang sipon, meron kang ubo, o
nagtatai ka, tapos meron kang history na nagkaroon ka ng contact sa may sakit, ng COVID. Yun lang ang mga babayaran. Kung hindi, otherwise, hindi ka babayaran. Kahit nagpa-test ka. Kahit maningil ang ospital, hindi babayaran ng PhilHealth. Yun po ang sinasabi ng PhilHealth. So that's it, everyone. Hope you like it. Give us your comment about our trending topic for today. Kung first time mo lang sa channel ko, please like and subscribe. Sa mga laging nanonood, thank you for always supporting. Good day and God bless us all.